May mga bagay na tahimik na sumisira sa tibay ng iyong isipan. Hindi sila sumisigaw pero unti-unti kang pinapahina. Habang abala ang mundo sa ingay, may mga kadenang hindi mo namamalayan. At kung hindi ito aalisin, kahit gaano kakatapang ay luluhod ka rin. Dito nagsisimula ang tunay na pagsubok ng lakas ng loob. Ang matibay na isipan ay hindi nabubuo sa pagdaragdag. Ito ay hinuhubog sa pagtanggal ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming tao ang pagod, hindi dahil mahina sila. Pagod sila dahil may pasan silang hindi naman dapat buhatin. Ang stoic ay hindi tumatakas, marunong lang siyang pumili. May hangganan ang lakas ng tao, pero walang hanggan ang hinihingi ng mundo. Kapag hindi ka natutong magbawas, ikaw ang mauubos. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Hindi ito simpleng paalala. Ito ay paanyaya sa mas malinaw na paglalakbay, isang hakbang palayo sa gulo, isang hakbang papalapit sa sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga paghatol, hindi sa dami ng ari-arian, hindi sa papuri ng iba, kundi sa kung paano mo hinaharap ang bawat pangyayari. Ito ang pundasyon ng stoic na katatagan. Sa video na ito, hindi ka tuturuan kung paano maging perpekto. Ihahanda ka nitong maging matatag, hindi para manalo sa lahat ng laban, kundi para hindi na madurog ng mga laban na hindi naman mahalaga. Manatili ka dahil may 7 bagay kang kailangang pakawalan upang tumibay ang iyong isipan. Number 1, pagkagapos sa opinyon ng iba. Ang unang kailangang alisin ay ang labis na pagkapit sa opinyon ng ibang tao. Na tila ba dito umiikot ang halaga ng iyong pagkatao? Ito ang isa sa pinakamabigat na pasanin ng isipan dahil hindi ito nakikita, ngunit araw-araw na unti-unti kang hinihila pababa. Habang hinahabol ang papuri at pagkilala, dahan-dahang nawawala ang malinaw mong direksyon bilang isang individual. Hindi lahat ng matang nakatingin sa iyo ay may malasakit sa iyong paglago at kapakanan. At hindi lahat ng salitang naririnig mo ay may karapatang hubugin ang landas na iyong tinatahak. Kapag ang halaga mo ay nakabase sa sinasabi ng iba, palagi kang nasa gitna ng pag-aalangan at takot. Isang papuri lamang ang kayang magpalipad sa iyong emosyon lampas sa realidad. Isang puna lang din ang sapat upang wasakin ang buong araw at kumpiyansa mo sa sarili. Sa ganitong kalagayan, hindi kailanman mararanasan ang tunay na kapayapaan ng isipan. Dahil ang kapangyarihan ng iyong katahimikan ay ipinauubaya mo sa mga taong walang kontrol sa buhay mo. Itinuro ng Stoic philosophy na malinaw ang hangganan ng kontrol ng tao sa mundong ito. May mga bagay na hawak mo tulad ng iyong paghatol, kilos at pagpapasya. Mayroon ding mga bagay na hindi kailanman mapapasailalim sa iyong kamay kahit gaano ka pa magsumikap. Ang opinyon ng ibang tao ay malinaw, nakabilang sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Ang patuloy na pagtatangkang kontrolin ito, ang ugat ng walang katapusang pagod at pagdurusa. Kapag natutunan mong bitawan ang uhaw sa pagsang-ayon, may espasyong unti-unting nabubuo sa loob mo. Isang espasyong nagbibigay daan sa malinaw na paghatol na hindi hinahaluan ng takot o panghihingi ng papuri. Isang espasyong naglalaman ng sariling prinsipyo na hindi kayang yumanig ng panlabas na ingay. Dito nagsisimulang tumibay ang isipan sa paraang tahimik ngunit matatag. Hindi dahil naging manhid ka sa mundo, kundi dahil naging matino ka sa sarili mo. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng humahanga o pumapalakpak sa kanyang harapan. Ito ay nasusukat sa kakayahang tumayo ng tuwid kahit walang nakatingin o nagbibigay ng pagkilala. Kapag natutunan mong igalang ang sarili kahit walang saksi, nagsisimulang magbago ang iyong pananaw sa buhay. Hindi ka naalipin ng tingin at hatol ng ibang tao. Isa kang taong may malinaw na paninindigan, tahimik na lakas at matibay na isipan. Number 2, pagkakapit sa nakaraan. Ang ikalawang kailangang alisin ay ang labis na pagkapit sa mga pangyayaring tapos na, ngunit patuloy mo pa ring binubuhay sa iyong isipan araw-araw. Maraming tao ang naglalakad sa kasalukuyan habang ang puso at pag-iisip ay nakakadena pa rin sa mga eksenang hindi na mababago. Ang alaala ay nagiging kulungan kapag hindi na ito nagsisilbing aral, kundi nagiging sugat na paulit-ulit mong binubuksan sa katahimikan.
Hindi mo namamalayan na habang pilit mong binabago ang nangyari sa isip mo, unti-unti namang nauubos ang lakas na dapat sana ay para sa ngayon. Ang nakaraan ay tapos na, ngunit ang pagdurusa ay nagpapatuloy dahil ayaw mo itong pakawalan sa iyong kalooban. May mga pagkakamaling hindi na mabubura at may mga pagkakataong hindi na kailanman maibabalik kahit gaano kalalim ang pagsisisi. Ang paulit-ulit na pag-uulit ng mga ito sa iyong isipan ay hindi tanda ng pagiging responsable o masinsin. Ito ay tahimik na anyo ng pagtanggi sa katotohanan na may mga bagay na sadyang natapos na. Habang nakatuon ka sa mga salitang sana at kung sakali dahan-dahan mong iniiwan ang kasalukuyang sandaling may kapangyarihan ka pa at ang sandaling iyon lamang ang may kakayahang magbago ng direksyon ng iyong buhay. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang nakaraan ay wala na sa saklaw ng ating kilos at paghatol. Hindi ito kayang baguhin ng galit, lungkot o walang katapusang pag-analisa sa mga detalye. Ang tanging kontrol na nananatili sa iyo ay kung paano mo haharapin ang alaala nito sa kasalukuyan. Maaari mo itong gawing guro na nagbibigay linaw sa iyong mga susunod na hakbang o maaari mo rin itong hayaan na maging tanikalang humahawak sa iyong isipan. Kapag natutunan mong tanggapin ang nakaraan ng walang pagkapit at walang pagtakas, may biglang luwag na mararamdaman sa loob ng iyong dibdib. Hindi dahil biglang nawala ang sakit, kundi dahil hindi mo na ito pinapakain at pinalalakas araw-araw. Ang isipan ay nagkakaroon ng espasyong huminga ng mas malalim at tumingin sa hinaharap ng mas malinaw. Dito nagsisimula ang tunay na katatagan ng loob na hindi umaasa sa paglimot, kundi sa tahimik na pagtanggap na hindi lahat ng alaala ay kailangang dalhin habang buhay. Ang taong marunong magbitaw ng nakaraan ay hindi mahina at lalong hindi tumatakbo sa responsibilidad. Siya ay isang taong may tapang harapin ang katotohanang tapos na ang ilang laban at hindi na kailangang ipagpatuloy. Hindi niya hinahabol ang hustisya sa mga eksenang matagal ng sarado. Sa halip, inilalaan niya ang lakas sa mga desisyong kaya pa niyang hubugin at baguhin ngayon. At sa ganitong paraan ng isipan ay nagiging mas matatag, mas malinaw at mas payapa. Number 3. Pagkahumaling sa ganap na kontrol. Ang ikatlong kailangang alisin ay ang labis na pagkahumaling sa pagkontrol ng lahat ng bagay sa iyong paligid. Maraming tao ang napapagod hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil pilit nilang inako ang responsibilidad ng buong mundo. May mga pangyayaring hindi kailanman yuyuko sa iyong kagustuhan kahit gaano ka pa kahanda o katalino. Kapag tinangka mong hawakan ng lahat, walang natitira sa iyo kundi pagod at pagkabigo. Ang isipan ay hindi nilikha upang maging tagapangasiwa ng lahat ng hindi mo saklaw. Ang pagkahumaling sa kontrol ay madalas nagmumula sa takot na may mangyaring hindi ayon sa plano. Ngunit ang buhay ay hindi kontrata na may kasiguruhan sa bawat hakbang. Habang mas pinipilit mong gawing tiyak ang lahat, mas lalong tumitindi ang iyong pagkabalisa. Ang katahimikan ay hindi matatagpuan sa mahigpit na paghawak. Ito ay matatagpuan sa pagtanggap na may mga bagay na kusang gumagalaw. Itinuro ng Stoic philosophy na malinaw ang hangganan sa pagitan ng kaya mong pamahalaan at hindi mo kailanman mapipigil. Ang iyong paghatol, asal at pagpili ay nasa iyong kapangyarihan. Ngunit ang kilos ng iba, ang takbo ng mundo, at ang resulta ng bawat pagsisikap ay hindi kailanman ganap na iyo. Kapag nilabag mo ang hangganan ito, ikaw mismo ang naglalagay ng bigat sa iyong isipan. At ang bigat na iyon ang unti-unting sumisira sa iyong panloob na balanse. Kapag natutunan mong bitawan ang ilusyon ng ganap na kontrol, may kakaibang gaan na papasok sa iyong kalooban. Hindi dahil wala ka nang pakialam, kundi dahil malinaw na sa iyo kung saan mo dapat ilaan ang iyong lakas. Ang isipan ay nagiging mas kalmado dahil hindi na ito palaging nakaabang sa mga posibleng pagkakamali. Dito nagsisimulang umusbong ang tunay na pagtitiwala sa sarili. Isang pagtitiwalang hindi nakasalalay sa resulta kundi sa wastong kilos. Ang taong marunong tumanggap na hindi niya hawak ang lahat ay hindi sumusuko sa buhay. Siya ay pumipili ng katalinuhan kaysa sa pagmamataas. Hindi niya sinusukat ang sarili sa dami ng kanyang nakokontrol. Sinusukat niya ang sarili sa husay ng kanyang pagharap sa anumang dumating. At sa ganitong paraan ang isipan ay nagiging mas matatag, mas payapa at mas malaya. Number 4. Walang katapusang paghahambing sa sarili sa iba. Ang ika-4 na kailangang alisin
ay ang tahimik ngunit malalim na nakapipinsalang ugali ng walang katapusang paghahambing ng sarili sa buhay ng ibang tao. Maraming individual ang unti-unting nauubos ang lakas ng loob hindi dahil kulang ang kanilang kakayahan, kundi dahil palagi nilang sinusukat ang sarili gamit ang panukat na hindi naman para sa kanila. Habang nakatuon ang mata sa nakikitang tagumpay ng iba, dahan-dahan namang minamaliit ang sariling pagod at mga hakbang na pinagdaanan. Hindi napapansin na ang bawat buhay ay may kanya-kanyang bigat, panahon at laban na hindi kailanman ganap na makikita mula sa labas. Sa patuloy na paghahambing, ang isipan ay napupuno ng inggit, pagkadismaya, at isang pakiramdam ng kakulangan na walang katapusan. Ang ugat ng paghahambing ay madalas nagmumula sa paniniwalang nahuhuli ka na at may mali sa iyong takbo sa buhay. Ngunit ang buhay ay hindi karera na may iisang direksyon at iisang linya ng pagtatapos para sa lahat. May mga taong maagang namumunga, ngunit madaling nabubuwal kapag dumating ang unos. Mayroon ding mga taong mabagal ang simula, ngunit mas malalim ang ugat at mas tumatagal sa paglipas ng panahon. Kapag hinusgahan mo ang sarili base sa bilis ng iba, ninanakaw mo ang dignidad ng sarili mong proseso at paglago. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang tanging paghahambing na may kabuluhan ay ang pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka ngayon. Hindi ka inilagay sa mundong ito upang tapatan ang kwento at tagumpay ng ibang tao. Inilagay ka rito upang gampanan ang tungkuling nakaayon sa iyong kakayahan, prinsipyo at konsensya. Ang patuloy na paghahambing sa iba ay tahimik na pagtalikod sa sariling tungkulin. At ang pagtalikod na ito ang sanhi ng kalituhan at kawalan ng direksyon ng isipan. Kapag natutunan mong igalang ang sarili mong landas nang hindi palihim na sumisilip sa daan ng iba, may katahimikang unti-unting mabubuo sa loob. Hindi dahil nawala ang iyong mga pangarap, kundi dahil malinaw na sa iyo kung bakit ka gumigising at kumikilos araw-araw. Ang isipan ay tumitigil sa walang saysay na kompetisyon na hindi naman nito pinili. Nagkakaroon ito ng lakas na ituon ng pansin sa sariling disiplina, pag-unlad at pagpapabuti. Dito nagsisimulang tumibay ang loob sa paraang hindi umaasa sa paghahambing o pagkukumpara. Ang taong hindi naalipin ng paghahambing ay may kakaibang anyo ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng papuri o tagumpay. Hindi siya natitinag ng pag-angat ng iba at hindi rin siya nadudurog kapag may nauuna sa kanya. Ginagalang niya ang sariling oras, hakbang at kakayahang matuto sa bawat yugto. Alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi maingay at hindi paligsahan. Ito ay ang tahimik na pag-unlad ng isipan na may dangal, malinaw na layunin at panloob na kapayapaan. Number 5. Pagiging alipin ng emosyon. Ang ikalimang kailangang alisin ay ang ugaling hinahayaan mong pamunuan ng emosyon ang bawat kilos, salita at pasya sa iyong buhay. Maraming tao ang paulit-ulit na napapahamak, hindi dahil kulang sila sa talino o kakayahan, kundi dahil nauuna ang bugso ng damdamin bago ang malinaw na paghatol. Kapag galit ang nauuna, ang mga salitang binibigkas ay nagiging sandatang nakakasugat kahit hindi iyon ang layunin. Kapag takot ang nangingibabaw, ang bawat pagkakataon ay nagmumukhang banta na dapat iwasan. At kapag emosyon ang may hawak ng manibela, ang isipan ay unti-unting nawawala ng direksyon at disiplina. Ang emosyon ay likas na bahagi ng pagiging tao at hindi kailanman maalis sa ating pagkatao. Ngunit hindi ito nilikha upang maging pinuno ng ating mga desisyon at aksyon. Ito ay paalala lamang na may nangyayaring mahalaga sa loob, hindi isang utos na kailangang sundin agad. Kapag bawat pasya ay ginagawa habang mainit pa ang damdamin, madalas itong sinusundan ng pagsisisi at panghihinayang. Hindi dahil masama ang intensyon, kundi dahil magulo at hindi pa buo ang paghatol ng isipan. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang emosyon ay kusang dumarating, ngunit ang kilos ay laging may puwang para sa pagpili. Hindi mo mapipigilan ang unang alon ng damdamin, ngunit may kapangyarihan kang huwag agad tangayin nito. Sa pagitan ng emosyon at aksyon, naroon ang tunay na lakas ng isang tao. Doon nasusubok ang disiplina, pagtitimpi at lalim ng isipan, at doon rin malinaw na naghihiwalay ang taong alipin ng damdamin sa taong may matibay na paninindigan. Kapag natutunan mong huminto sandali bago kumilos, may katahimikang unti-unting nabubuo sa loob ng iyong sarili. Hindi dahil wala ka ng nararamdaman, kundi dahil hindi ka na basta-basta tinatangay ng emosyon.
Ang isipan ay nagkakaroon ng oras upang timbangin ang tama, ang makatarungan, at ang kapaki-pakinabang sa pangmatagalan. Sa ganitong paraan, ang emosyon ay nagiging gabay na nagbibigay babala at hindi amo na nagbibigay utos. At ang bawat desisyon ay nagiging mas buo, mas malinaw at mas may pananagutan. Ang taong hindi alipin ng emosyon ay hindi malamig at lalong hindi manhid sa mundo. Siya ay isang taong marunong magdala ng damdamin nang hindi ito hinahayaang sirain ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi siya nagmamadali kapag galit at hindi rin natutulak ng takot kapag may pagsubok. Alam niya na ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling matino kahit magulo ang loob. At sa ganitong paraan ang isipan ay nagiging mas matatag, mas mapagkakatiwalaan at mas payapa. Number 6. Pagkakapit sa mga bagay na panandalian. Ang ika-6 na kailangang alisin ay ang labis na pagkakapit sa mga bagay na likas na panandalian at walang katiyakang mananatili. Maraming tao ang nagdurusa, hindi dahil masama ang takbo ng kanilang buhay, kundi dahil ibinuhos nila ang buong pagkatao sa mga bagay na madaling mawala. Kapag ang pakiramdam ng halaga at saya ay nakaangkla sa estado, ari-arian, tagumpay o papuri ng iba, palagi itong nasa panganib. Isang biglaang pagbabago lamang ang sapat upang gumuho ang buong pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Sa ganitong kalagayan, ang isipan ay nabubuhay sa tahimik na takot na may mawawala anumang oras. Ang mundo ay likas na nagbabago at walang anumang panlabas na bagay ang may garantiya ng pananatili. Ang taong umaasa ng katatagan mula sa panlabas na anyo ng buhay ay paulit-ulit na madidismaya. Hindi dahil malupit ang mundo, kundi dahil mali ang pinanggagalingan ng kanyang kapanatagan. Habang mas mahigpit ang kapit sa mga bagay na panandalian, mas masakit at mas magulo ang pagbitaw kapag dumating ang oras. At ang sakit na iyon ay hindi lamang emosyonal kundi direktang bumibigat sa isipan. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang lahat ng panlabas na bagay ay ipinahiram lamang at hindi kailanman ganap na pag-aari. Ang yaman, posisyon, reputasyon at maging ang ilang relasyon ay dumaraan lamang sa ating buhay sa takdang panahon. Hindi sila ibinigay upang maging pundasyon ng ating pagkatao at kapayapaan. Ibinigay sila upang gamitin ng may pag-iingat at tanggapin ng may kahandaan kapag sila ay nawala. Ang karunungan ay ang malinaw na pag-alam kung saan dapat ilagay ang tunay na halaga ng sarili. Kapag natutunan mong huwag iangkla ang iyong pagkatao sa mga bagay na madaling magbago, may kakaibang katahimikang unti-unting lilitaw sa loob. Hindi dahil nawala ang iyong mga pangarap, ambisyon o pagnanais na umunlad, kundi dahil hindi na nakatali ang iyong kapayapaan sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang isipan ay nagiging mas matatag dahil ang pundasyon nito ay hindi na nakasalalay sa panlabas na anyo ng mundo. At ang pundasyong iyon ay hindi basta-basta winawasak ng panahon o pagkakataon. Ang taong marunong gumamit ng panandalian nang hindi nagiging alipin nito ay nagtataglay ng tunay na kalayaan. Hindi siya natitinag kapag may nawala at hindi rin nalulunod kapag may dumating na biyaya. Tinatanggap niya ang pagdating at pag-alis ng mga bagay ng may dignidad at malinaw na paghatol. Alam niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng hawak kundi sa tibay ng isipan. At sa ganitong paraan, ang kanyang katahimikan ay hindi basta-basta ginugulo ng bagong takbo ng mundo. Number 7. Pag-iwas sa pananagutan sa sariling buhay. Ang ikapitong kailangang alisin ay ang ugaling pag-iwas sa pananagutan sa sariling buhay at mga naging pasya. Maraming tao ang nananatiling mahina ang isipan, hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil palagi nilang itinuturo ang dahilan sa labas ng kanilang sarili. Kapag ang sisi ay laging nasa tao, sitwasyon o nakaraan, nawawala ang kapangyarihan mong umunlad. Ang pag-iwas sa pananagutan ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa ngunit pang matagalang pagkakulong. Sa ganitong kalagayan, ang isipan ay nananatiling bata at marupok. Madaling sabihing kasalanan ng mundo ang iyong kinalalagyan. Madaling humanap ng dahilan kung bakit hindi ka umusad o bumangon. Ngunit sa bawat pag-iwas sa pananagutan, may bahagi ng lakas mo ang unti-unting nawawala. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo inaangkin ang kapangyarihang baguhin ang sarili. Ang hindi pag-angkin sa responsibilidad ay tahimik na pagtanggi sa sariling kakayahan. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang kalayaan ay nagsisimula sa pag-angkin ng buong pananagutan
sa sariling paghatol at kilos. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyari sa iyo, ngunit ikaw ang may pananagutan sa kung paano ka tutugon sa bawat pangyayari. Dito nakasalalay ang tunay na dangal ng isang tao, hindi sa pagiging biktima ng sitwasyon, kundi sa pagiging may malay sa sariling kilos. Kapag natutunan mong akuin ang iyong mga pasya, kahit masakit at mabigat, may kakaibang lakas ang lilitaw sa loob. Hindi dahil tama ang lahat ng ginawa mo, kundi dahil handa kang harapin ang bunga nito ng may bukas na mata. Ang isipan ay tumitigil sa paghahanap ng masisisi at nagsisimulang maghanap ng direksyon. Dito nabubuo ang tunay na tibay ng loob. Ang taong umaako ng pananagutan sa sariling buhay ay hindi perpekto at hindi rin palaging panalo. Ngunit siya ay buo at hindi watak sa loob. Alam niya na ang bawat pagkakamali ay bahagi ng kanyang paghubog. Hindi siya nagtatago sa likod ng dahilan o palusot. At sa ganitong paraan ang kanyang isipan ay nagiging mas matatag, mas may dangal at tunay na malaya. Ang pagtitibay ng isipan ay hindi nagsisimula sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na pagbitaw sa mga bagay na matagal nang bumibigat sa loob. Hindi lahat ng dinadala mo ay kinakailangang isama hanggang sa huling yugto ng iyong paglalakbay. Bilang tao, may mga paniniwala, ugali at attachment na kailangang alisin upang muling makaluwag ang paghinga ng isipan. May mga bagay na kapag iniwan ay hindi kawalan, kundi paglaya. At sa pagbitaw na ito, nagsisimulang mabuo ang tunay na lakas na hindi umaasa sa panlabas na suporta. Ang tunay na tibay ay hindi nasusukat sa tapang na ipinapakita sa harap ng iba, kundi sa katahimikang pinangangalagaan. Kapag nag-iisa ka, ito ay makikita sa kakayahang manatiling buo kahit walang pumapalakpak at walang nagbibigay pagkilala. Kapag malinaw na sa iyo kung ano ang nasa kontrol mo at kung ano ang dapat pakawalan, nagbabago ang direksyon ng buong buhay. Hindi dahil naging malamig ka sa mundo o nawalan ng malasakit, kundi dahil natutunan mong igalang ang sarili mong hangganan at panloob na dignidad. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalamang pinakikinggan, ngunit hindi isinasabuhay ay madaling makalimutan. Ngunit ang kaalamang isinasa puso at ginagawang gabay ay nagiging lakas sa araw-araw na laban. Manatili sa landas ng disiplina, malinaw na paghatol at tahimik na katatagan. Dito nagtatapos ang video, ngunit dito pa lamang tunay na nagsisimula ang iyong panloob na pagbabago.